May kapatid tayo sa ating grupo na may malaking kakayahan at mahusay siya sa kanyang tungkulin. Ngunit napakayabang niya at laging sariling ideya lang ang inaayunan niya. Ilang beses ko na siyang sinabihan, ngunit hindi pa rin siya nagbago. Ngayon ay hindi na ako patas sa kanya at iniisip kong di na siya magbabago. Naisip ko pang alisin siya sa kanyang tungkulin. Napagtanto kong hindi ito ang tamang kalagayan, ngunit hindi ko alam kung paano ito lulutasin. Naging ganyan din ang kalagayan ko noon. Nakilala ko ang aking sarili sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos at nalaman ng mga prinsipyo ng tamang pagtrato sa mga tao. Basahin natin ang ilang salita ng Diyos. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, tungkol naman sa kung mabuti o masama ang isang tao at kung paano siya dapat tratuhin, dapat ang tao ay may sariling prinsipyo ng pag-uugali. Gayunman, tungkol sa kahihinatnan ng taong yun, kung siya ba'y maparurusahan ng Diyos o kung siya ba'y mahahatulan at kakastiguhin, Diyos na ang bahala ron. Hindi dapat makialam ang mga tao. Hindi katutulutan ng Diyos manguna para sa Kanya. Diyos nang bahala kung paano siya tatratuhin. Hanggat di pa nagpapasya ang Diyos kung anong kahihinatnan ng mga gayong tao, di pa sila itinitiwalag at di pa sila pinarurusahan at sila'y iniligtas. Dapat mo silang tulungan ng buong tiyaga dahil sa pagmamahal. Hindi mo dapat asamin na malaman ng kahihinatnan ng gayong mga tao, ni hindi mo dapat gamitin ang mga paraan ng tao upang sugpuin o parusahan sila. Maaaring pinakikitunguhan o pinupungusan mo sila o binubuksan mo ang puso mo at makisali ka sa pakikibahagi. Gayunman, kung iniisip mong parusahan, layuan at pagbintangan ang mga taong ito, magkakaproblema ka. Aayon ba yun sa katotohanan? Ang kaisipang yun ay dahil sa init ng dugo at mula kay Satanas at nanggagaling sa hinanakit ng tao, pati na rin sa inggit at pagkamuhi. Yun ay hindi umaayon sa katotohanan. Ito'y magdudulot ng paghihiganti sa iyo at di naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Ilang taon na ang nakalipas nang gampanan ko ang tungkulin bilang leader ng iglesia. May isang kapatid na ang apelido ay Chen na may mahusay na kakayahan. Ngunit mapagmataas ang disposisyon at ugali niyang hadlangan ng iba. Pasikat siya kaya hindi ako sumang-ayon sa kanya at magkaroon ng opinyon sa kanya. Isang araw, sinabi niyang gusto niyang diligan ng mga bagong mananampalataya. Bago pa lang siyang mananampalataya at mababaw lang ang pagkaunawa sa katotohanan. Nang makita niyang hindi ako papayag, sinabi niya, may sapat akong kakayahan. Bakit hindi ako nararapat sa pagdidilig? Kung di ko gagawin yun, masasayang ang talento ko. Hindi ko ito matanggap at naisip ko. Sa tingin mo, napakadali ng tungkulin ng pagdidilig? Magagawa mo ba ito sa kakayahan mo lang ng walang pag-unawa sa katotohanan? Huwag kang masyadong bilib sa iyong sarili. Tinanggihan ko ang pakiusap ni Brother Chen. At sinabihan ko ang ibang mga kapatid kung gaano siya kayabang. Binigyan ko sila ng mga halimbawa ng kanyang katiwalian. Ang ilan sa kanila ay sumang-ayon sa akin. Gumawa ng pagsasaayos ang iglesia upang sa mga susunod na pagtitipon makanood kami ng mga pelikula at magbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Ang mga pelikula ay nagbabahagi ng katotohanan at nagpapatotoo sa Diyos. Kaya sa panonood nito ay mas maiintindihan namin ang katotohanan. Sa sumunod na pagtitipon, sinabi ni Brother Chen, isa itong napakagandang plano. Ang ilang pinunot kasamahan ay nagbabahagi lang ng mga kasabihan, kaya mas mabuting manood nito. Nahirapan ako sa tungkulin ko nung una dahil hindi ko naintindihan ang katotohanan. Pero nagdasal at umasa ako sa Diyos at mas nagbasa ng mga salita niya. At ang mga pelikulang ito ng iglesia ay nakatulong sa akin. Naintindihan ko ang ilang katotohanan sa kanila. Bihasa na ako ngayon sa aking tungkulin at may pangunahin na akong pangunawa sa mga prinsipyo. Marami akong nagagawa sa aking tungkulin. Nakita kong ang pagbabahagi niya ay nakakainis at hindi ka tanggap-tanggap. At naisip ko, sinusunggaban mo ang bawat pagkakataon para makapagpasikat? Napakayabang mo talaga. Maya-maya'y inilatag namin ang ilan sa mga isyong kailangang pag-usapan sa susunod na pagtitipon. Sumingit si Brother Chen at nakialam sa tatlo. Ang ibang isyo'y itinalaga sa iba upang magbigay ng pagbabahagi. Nang magtatalaga na ako ng isang mamumuno sa pagtitipon, tinanong siya ni Brother Chen ng may pagdududa. Kaya mo ba yan? Nang marinig ko yun na para bang siya lamang ang may kayang pangasiwaan ng pagtitipon, nagalit ako at naisip ko. Hindi makatwiran yung ginagawa mo. Nagyayabang ka lang para lamang tingalain ka ng iba. Kung yun lang ang gusto mo, kalimutan mo na lang. Kaya muli, inayos ko ang lahat at hindi siya pinayagang mga siwa ng pagtitipon. Nang oras na yun, nakaramdam ako ng pagkainis kay Brother Chen pag naiisip ko ang pag-uugali niya. Lalo't ilang beses ko nang nabanggit sa kanya ang tungkol sa ugali niyang mapagmataas. At hindi siya nagbago man lang. Pakiramdam ko ubod talaga siya ng yabang
at walang hangganan ng kanyang kayabangan. Kaya itinuring ko siyang isang taong hindi kayang magbago. At nagpa siyang ang isang kasing yabang niya ay hindi nararapat sa kanyang tungkulin. Akala ko dapat ko siyang palitan. Nang matapos ang pagtitipon, naisip ko ang sarili kong kalagayan at pag-uugali at bahagya akong nakonsensya. Masyado yata akong naging malupit kay Brother Chen kaya nagdasal ako sa Diyos. O Diyos, alam kong may mali sa aking kalagayan, pero hindi ko alam kung ano ang problema o kung anong mga prinsipyo ng katotohanan ang dapat kong pasukin. Liwanagan at gabayan mo po ako. Kinabukasan, habang nasa devosyonal, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Sa anong prinsipyo mo dapat tratuhin ng mga miyembro ng pamilya ng Diyos? Tratuhin ng patas ang bawat isang kapatid. Paano ka trumato ng patas? Lahat ay may kaunting pagkakamalit pagkukulang, maging mga kakatwang gawi. Lahat ng tao ay taglay ang pagmamagaling, kahinaan at mga aspeto kung saan sila nagkukulang. Tulungan mo sila ng may pusong mapagmahal, mapagparaya at matiisin, at huwag kang masyadong malupit o palakihin ng maliit na bagay. Sa mga taong bata pa o bago lang na nananalig sa Diyos, o kailan lang nagsimulang gumanap sa kanilang mga tungkulin, at may ilang espesyal na kahilingan, kung basta mo pang hahawakan ng mga ito at gagamitin ito laban sa kanila, ito'y pagmamalupit. Binaliwala mong kasamaan ng mga bulaang leader at mga antikristong yon. Pero pag may nakita kang kaunting mali o kulang sa mga kapatid, ayaw mo silang tulungan. Pinapalaki mong issue at hinuhusgahan sila pag nakatalikod. Sa gayoy dumarami pa ang mga taong kumukontra, bumabaliwala at nagbubukod sa kanila. Anong klaseng pag-uugali ito? Paggawa lang ito ng mga bagay ayon sa kagustuhan mo at hindi pagtrato ng patas. Pagpapakita ng tiwalit satanikong disposisyon, yan ay isang paglabag. Pag may ginagawa ang mga tao na kamasid ng Diyos, anumang ginagawa mo at paano ka man nag-iisip, nakikita niya yon. Amen. Amen. Ipinakita ng mga salita ng Diyos ang kondisyon ko at nahiya ako. Ang pakikitungo ko kay Brother Chen ay mula sa tiwaling disposisyon ko. Nang balikan ko ang panahon nang nakilala ko siya, lagi siyang nagpapamalas ng yabang sa kanyang mga salita't gawa. Tingin ko masyado siyang bata't bastos at di kilala ang sarili. Bahagya lang na mabanggit ang pangalan niya. Puro mali niya lang ang naiisip ko. Ang pagiging tiwali lang niya ang pinagtuunan ko at iniisip na talagang hindi na makatwiran ng kanyang kayabangan. At ang mga gaya niya ay di na magbabago. Kailan may hindi naging patas ang pakikitungo ko sa kanya. Tutulat sa lungat ako sa anumang pananaw na kanyang ipinahayag. Hinusgahan ko siya at minaliit sa harap ng iba at nagpakalat ng mga bagay na laban sa kanya. At inudyukan ko ang iba na lumayot tanggihan siya tulad ng ginawa ko. Ginusto ko pang alisin siya sa kanyang tungkulin. Di ba't ginagamit ko ang posisyon ko upang siya'y hadlangan at pabagsakin? Itinuring ko ang mga pananaw ko at paniniwala bilang katotohanan at sukatan ko sa paghusga ng tao. Na parang isang tingin alam ko na ang tungkol sa isang tao at nakita ko na ang kanyang kalikasan. Labis ang kayabangan at kapalaluan ko. Ako'y lubhang nasadlak sa katiwalian ni Satanas. Walang mga prinsipyo ng katotohanan at may kakaibang pananaw madalas. Pero hinusgahan at hinatulan ko pa rin ng iba. Wala akong katuturan. Wala ako ni katiting na paggalang sa Diyos. Trinato ko ang mga kapatid sa paraang gusto ko at namuhay ng may likas na kasamaan. Nakapangingilabot ito sa Diyos, kasuklam-suklam. Puno ako ng pagsisisi tungkol sa bagay na yon. Hinanap ko sa mga salita ng Diyos ang mga prinsipyo kung papaano makitungo. Nakita ko ang 2 talatang ito. Kapatid, pwedeng ako magbasa? Sige. Kung paano dapat tratuhin ng iba ay malinaw na nakasaad at ipinahihiwatig sa mga salita ng Diyos. Ang saloobin ng Diyos sa pagtrato sa sangkatauhan ang dapat aglayin ng tao. Paano tinatrato ng Diyos ang bawat isa? Ang ilang tao ay mababaw ang tayog o nanalig na sa Diyos sa loob ng maikling panahon. Maaaring nakikita sila ng Diyos bilang di masama o ni malisyoso ang kalikasan at pinakadiwa. Medyo may kamangmangan lang sila o kulang sa kakayahan. O narumihan na sila ng husto ng lipunan, hindi pa sila nakapasok sa katotohanan. Kaya di maiwasang gumawa ng kalokohan o kamangmangan. Gayunman sa pananaw ng Diyos, di na yun mahalaga. Di doon tumitingin ng Diyos kundi sa puso lang ng tao. Kung desidido silang pumasok sa realidad ng katotohanan, patungo sila sa tamang direksyon at ito ang kanilang layon, sa gayoy nakamasid sa kanila ang Diyos, hinihintay sila at nagbibigay ng panahon at pagkakataon upang sila'y makapasok. Di sa pinababagsak sila ng Diyos sa isang hampas o ayaw pakawalan ng dati nilang paglabag. Hindi niya natrato ng ganito ang mga tao kahit kailan.
Kung ganyan ang pagtrato ng mga tao sa isa't isa, di ba't iyo'y nagpapakita ng tiwaling disposisyon? Iyan ang tiwali nilang disposisyon. Oo. Dapat mong tingnan kung paano tinatrato ng Diyos sa mga mangmangat hangal, kung paano niya tratuhin na mababa ang katayuan, at ang mga normal na pagpapakita ng tiwaling disposisyon. At yaong may mga masamang hangarin. Iba-iba ang pagtrato ng Diyos sa iba't ibang tao. At iba-iba rin ang pamamahala sa kondisyon ng iba't ibang tao. Dapat mong maunawaan ang katotohanan ng mga ito. Kapag naunawaan mo ito, malalaman mo na kung paano ito danasin. Maaaring hindi tugma ang iyong pagkatao sa iba at maaaring ayaw mo sa kanya. Ngunit pag nakikipagtulungan ka sa kanya, wala kang pinapanigan. At di pinagbubuntunan o sinasakripisyo ang tungkulin o pagbuntunan ng interes ng pamilya ng Diyos, makakagawa ka ayon sa prinsipyo. Sa gayon may pangunahing pagpipitagan ka sa Diyos. Kung mahigit ka pa riyan, kapag nakita mong may kamalian o kahinaan ng tao, kahit nagkasala siya sa'yo o napinsala niya ang mga interes mo, nasa iyo pa rin ang kaloobang tulungan siya. Mas makabubuti pa yon. Tataglay mo ang pagkatao, ang realidad ng katotohanan at pagpipitagan sa Diyos. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay napakalinaw tungkol sa prinsipyo at landas sa patas na pagtrato sa tao at sa loobin niya sa mga tao. Ang kanyang saloobin sa mga antikristo at masasamang tao ay may puot, sumpa at parusa. Para sa may maliliit na katayuan, mahinang kakayahan, at may iba't ibang tiwaling disposisyon at pagkakamali, hanggat tunay silang naniniwala, nagnanais na hanapin at tanggapin ang katotohanan. Ang saloobin ng Diyos ay may pagmamahal, awa at kaligtasan. Ang Diyos ay may prinsipyo sa pagtrato sa tao at hiling niya ay tratuhin natin ang iba ayon sa prinsipyo ng katotohanan. Dapat tayong mapagparay at mapagpatawad sa mga tunay na naniniwala sa Diyos. Tulungan sila at bigyan ng pagkakataong magsisit magbago. Di natin sila pwedeng pabagsakin dahil sila ay nagpahayag ng katiwalian. Diyan kalooban ng Diyos. Tingnan mo si Brother Chen, may mahusay siyang kakayahan at responsable sa tungkulin. Handa ring magsikap para makita ang katotohanan. Isa siyang bagong mananampalataya. Ang kanyang karanasan ay mababaw at mapagmataas siya. Ngunit dapat renato ko siya ng patas ayon sa katotohanan at mapagmahal na nagbahagi para tulungan siya. Hindi lang sa hindi ko siya tinulungan. Binaliwala ko rin ang kalakasan niya. Hinusgahan ko pa nga siya, initsyapuwer at ginustong mawala pag may pagkukulang siya. Nagkaroon ako ng likas na masamang hangarin. Naisip ko kung ano ba ako bilang isang leader. Iniisip kong mas magaling ako sa iba. Gusto kong ako ang nasusunod gawin ang gusto ko at wala akong pake sa opinyon ng iba. Kaya may nagawa akong nakagambala sa gawain sa simbahan. Gayon may hindi pa rin ako inalis ng Diyos. Ginamit niya ang kanyang mga salita para hatulan ako upang magnilay ako na makapagsisi ako at magbago. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos o kaya'y inaalis dahil lang nagpahayag tayo ng katiwalian, kundi ginagawa niyang lahat upang tayo'y iligtas. Talagang napakabuti ng puso ng Diyos. Tama ka. Salamat sa Diyos. Kaya nung naisip ko ang ugali ko at kung paano ko tinatrato si Brother Chen, naging labis ang kahihiyan ko at gusto ko nalang lamunin ang lupa. Pagkatapos ay binasa ko ang mga salita ng Diyos. Tungkol sa kung mabuti o masama ang tao, at kung paano siya dapat tratuhin, dapat magkaroon ng prinsipyo ng pag-uugali ang tao. Gayunman, ukol sa kahihinatnan niya, kung siya ba'y mauuwing parurusahan o mauuwing hahatulan at kakastiguhin, Diyos na ang bahala. Di dapat makialam ang tao. Di katutulutan ng Diyos na manguna para sa kanya. Siya nang bahala kung paano tatratuhin yon. Hanggat hindi pa nagpapasya ang Diyos kung anong kahihinatnan nila, hindi pa sila itinitiwalag at pinarurusahan. At inililigtas sila, dapat mo silang tulungan ng buong tiyaga dahil sa pagmamahal, hindi mo dapat asamin na malaman ang kahihinatnan nila o gamitin ang paraan ng tao upang sugpuin o parusahan sila. Maaaring pinakikitunguhan o pinupungusan mo ang gayong mga tao o binubuksan mo ang puso mo at nakikisali ka sa pakikibahagi. Gayunman, kung binabalak mong parusahan, layuan at mapagbintangan ang mga taong ito, magkakaproblema ka. Magiging kaayon ba ito ng katotohanan? Ang kaisipang yun ay galing sa init ng dugo at kay Satanas at nanggagaling sa hinanakit, inggit at pagkamuhi ng tao. Yun ay hindi umaayon sa katotohanan. Magdudulot to ng paghihiganti at di ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ipinakita ng mga salita niya na dapat akong maging maprinsipyo sa pagtrato sa iba. Hindi ko sila pwedeng basta husgahan gamit ang pagkaunawa ko o pagtuunan lang ang kanilang mga pagsuway at kondenahin sila.
Dapat ko silang tratuhin ayon sa kalikasan at diwa nila at tulungan sila base sa kanilang iba't ibang kalagayan at pagkakamali. Depende sa kalagayan ng iba, ang isang may realidad ng katotohanan ay alam kung kailan magiging maunawain at matulungin. Kung kailan sila tatabasan at pakikitunguhan ng malupit at sisisihin. Lagi silang kumikilos ng tama. Tama. Di nila nililimitahan ng isang tao o tinatrato ang kapatid na nagpapahayag ng katiwalian bilang kaaway. Pero, papaano ko nga ba tinatrato si Brother Chen? Nung naghayag siya ng mapagmataas na disposisyon, binanggit ko lang ito ng bahagya. At nang hindi yun gumana, inalis, hinusgahan at hinatulan ko siya. At siniraan habang siya'y nakatalikod. Hindi ako nagparayat umunawa. Hindi ito pagtulong sa kanya ng may pagmamahal. Oo. Pagkatapos ay nagdasal ako at nagsisi sa Diyos. Nagnais sa gawa ang katotohanan at tulungan si Brother Chen ng may pagmamahal. Kaya pinuntahan ko si Brother Chen at nagbahagi sa kanya ng ilang mga talata ng mga salita ng Diyos. At sinabi ko sa kanya ang kanyang mga pagkakamali. Nagsimula na niyang maintindihan ang mapagmataas niyang disposisyon. At kinilala ang panganib kung hahayaan niya itong hindi nalulutas. Sabi niya, ang aking pagbabahagi at babala ay talagang nakatulong. Gusto niyang magnilay at hanapin ang katotohanan para lutasin ang kanyang tiwaling disposisyon. Salamat sa Diyos. sa Diyos. Sobra akong naantig nang marinig kong sabihin niya ito. Pero nalungkot din ako. Hindi totoong hindi niya kayang magbago gaya ng iniisip ko. Ako talaga yung hindi nagawa ng maayos ang tungkulin. Hindi ko talaga siya tinulungan ng may pusong mapagmahal. Labis ang kayabangan ko at hindi makatao. Maya-maya sa isang pagtitipon, narinig ko ang sermong ito ni Brother. Lahat ng tiwaling sangkatauhay taglay ang mayabang na disposisyon. Kahit yaong nagmamahal sa katotohanan at naghahabol maging perpekto ay may mayabang na disposisyon. Bagaman di ito nakakaapekto sa pagkamit nila ng kaligtas at maging perpekto. Hanggat nagagawa nilang tanggapin ang katotohanan, tumatanggap ng pagtatabas at nagagawang magpasakop sa katotohanan anuman ang sitwasyon, sila'y may kakayahang makamit ang kaligtasan at maging perpekto. Sa gitna ng mga may mabuting kakayahan at may paninindigan, walang sino man na hindi mayabang. Ito'y katunayan. Dapat tratuhin ng mga tao ng Diyos ng iba ng wasto. Di nila dapat limitahan ng isang tao bilang di mabuti at di maliligtas at mapeperpekto. Dahil lang siya'y mayabang at mapagmagaling. Kailangang maunawaan ng tao ang kalooban ng Diyos. Walang gayong tao na maganda ang kakayahan at mayroong paninindigan at di man lang mayabang at mapagmagaling. Kung mayroon man, tsak na ito'y isang nagkukunwari o isang huwad na panlabas na itsura. Dapat malaman na ang lahat ng tiwaling sangkatauhay may mayabang na kalikasan. Ang katunayang ito ay hindi maikakaila. Oo. Tama. Tinulungan ako nito na mas maintindihan kung paano tratuhin ang isang taong may tiwaling disposisyon. Hindi naman sa hindi nila kayang magbago. Ang susi ay ang makita kung kaya nilang tanggapin ang katotohanan. Kung matatanggap nila ang katotohanan at ang paghatol, pagkastigo, pagtatabas at pakikitungo, walang dahilan para di sila makapagbago at maperpekto ng Diyos. Si Brother Chen ay bagong miyembro pa lang ng iglesia kaya hindi siya masyadong nakaranas ng paghatol at pagkastigo. Normal lang na ang kanyang pagiging mayabang ay lumala ng bahagya. Ngunit, nang makita ko siyang ihayag ang kanyang disposisyon, hinusgahan ko siya at hindi isinali. At ginusto ko pang alisin sa kanyang tungkulin. Mas mapagmataas ako kaysa sa kanya. Naisip ko na hanggat hinahanap ko ang katotohanan, magbabago ang disposisyon ko. Kaya bakit naisip kong hindi na kayang magbago ni Brother Chen? Hindi ako humiling ng labis sa sarili ko, kaya bakit labis ang inasahan ko mula sa kanya? Hindi patas tratuhin ng isang tao ng ganun. Sa totoong buhay, ang mga taong may kaloob, kalakas at kakayahan ay medyo mapagmataas. Ngunit dahil mahusay ang kakayahan, mabilis nilang naiintindihan ang katotohanan. Kapag naiintindihan nila ang katotohanan at kumikilos ng may prinsipyo, nakikinabang ang gawain ng bahay ng Diyos. Tama. Si Brother Chen ay may mahusay na kakayahan. Kaya dapat tinutulungan ko siya ng may pagmamahal at mas nagbabahagi para suportahan siya. Yun lang ang magsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos. Tama yun. Ang karanasan ito ay tinuruan akong pahalagahan na ang pagtrato sa mga tao gamit ang tiwaling disposisyon ay maaari lang ikapahamak ng mga kapatid at pigilan ang kanilang pagpasok sa buhay at gawain sa simbahan. Yan ay paglabag, paggawa ng kasamaan. Mahalaga ang pagtrato sa iba alinsunod sa mga prinsipyo ng katotohanan. Nakamit ko ang pangunawang ito. Salamat sa patnubay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang iyong pagbabahagi ay nagbigay sa akin ng daan. Ngayon alam ko na kung paano pakikitunguhan ng sister sa aking grupo. Salamat sa Diyos. Ngayon alam ko na kung paano tatratuhin ng maayos ang mga tao.